Ayun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, so Sheikh Hajmir, the floor is yours. So, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Inshallah, sisimulan natin yung kauna-unahang ah, tawag dyan, muhadara natin sa buwan ng Agosto. So, ang napili nating topic, yung napapanahon, yung patungkol sa Ashura. Tapos sinabi natin sa topic natin, sabi natin, ito yung patungkol sa kahigitan ang tinatawag na Ashura. Pero pinalitan ko siya, ginawa ko na lang, dinagdagan ko siya ng mga lesson learned. Ano yung makukuha natin na mga tiwa, wisdom, kaalaman dito sa tinatawag na araw ng Ashura. Kasi alhamdulillah, I think alam nyo naman yung meron kayong nakuhang kaalaman patungkol sa kabutihan nito kaya't ginagawa nyo yung pag-aayuno sa araw na ito. At alamin natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala pwede siyang pumili. Ang Allah subhanahu wa ta'ala pwede siyang pumili kung anumang araw, anumang buwan, anumang lugar ang kanyang idadakila. Okay? Karapatan yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pwede siyang pumili anong araw ang idadakila niya, itatangi niya sa ibang mga araw, buwan, mula sa mga ibang buwan katulad ng Ramadan, or mga lugar katulad ng lugar nyo sa Madina, Al-Munawwara, katulad din ng Makkah. Pinipili niya yon ng Allah subhanahu wa ta'ala. So karapatan niya yon. At pinili niya yung tinatawag na ikasampung araw ng Muharram, na kung saan ang mga Muslim ay nag-aayuno sa araw na ito. At pakatanda ng bawat isa na ang isang mananampalataya, sapat na para sa kanya ang isang pruweba patungkol sa kadakilaan nito upang idakila niya kung ano man ang dinakila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ulitin natin, sapat na sa isang mananampalataya ang isang pruweba, okay, na idakila niya ang anumang dinakila ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito, wala sa hadith ni Abi Hurairah radhiyallahu anhu na nanaiulat ni Muslim, sabi dito na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay tinanong, ayu salati afdalu ba'da al-maktuba wa ayu siyami afdalu ba'da shahr Ramadan. I hope nakikita niyo yung ano natin. Nandiyan naman yung English, inshallah babasahin natin. So tinanong, sabi ni Abu Hurairah ay tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam kung ano yung sala na mainam pagkatapos ng maktuba. Ibig sabihin yung mga obligatory prayer. Sabi dito is prescribed prayer or yung mga limang sala na obligado sa isang araw. Waqala, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'da salatil maktuba as-salatu fi jawfil layl. Ang pinakamainam na sala pagkatapos ng sala na maktuba, ibig sabihin ng maktuba ay yung ang limang obligadong sala. Sinabi ng propeta, as-salatu fi jawfil layl, yung
yung sala sa kalagitnaan ng gabi. Okay? Prayer offered in the middle of the night. Yun ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, fi jawfil layl. Wa afdalus siyami ba'da syahri Ramadan, siyamu syahrillahil muharram. At ang pinakamainam naman na pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Muharram. Ang pag-aayuno sa buwan ng Muharram. Okay? At ang Ashura, napapaloob siya sa buwan ng Muharram. Ulitin natin na ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Muharram. Pinakamainam ito, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At napaloob dito yung tinatawag na Ashura. Napapaloob dito sa buwan ng Muharram ay ang Ashura. So ibig sabihin, yung level ng Ashura ay talagang mataas. So dito, makikita natin na ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, dinikit niya yung tinatawag na shahr o yung buwan ng Muharram sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong ibig sabihin nito? Nangangahulugan ng kadakilaan at katayuan nito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo, siyamu syahrillah, buwan ng Allah. Katulad ng tulad ng Baitullah, ang Makkah, Baitullah, ang Masjid al-Haram, Baitullah, bahay ng Allah. Ano yun? Ibig sabihin nun, dinadakila or malaki ang katayuan nito sa Islam or sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, sinabi niya dito, dinikit yung buwan ng Muharram sa Allah subhanahu wa ta'ala, nangangahulugan ang kadakilaan nito at ang katayuan nito sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, sabi nga natin, sapat na ang isang dalil para sa isang mananampalataya upang dakilain niya ano man ang dinakila ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta. So dito sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimallahu ta'ala na ang pag-aayuno sa buwan ng Ashura, sa araw ng Ashura ay nasa 3 level. Okay, ang pag-aayuno sa pag-aayuno ng Ashura ay nasa 3 level. At ang pinaka-kompleto dito, sabi niya, ay yung mag-ayuno ng isang Muslim ng isang araw qablahu, okay? Wa yawman ba'dahu. So yun yung niya. Yun yung tinatawag na mag-aayuno siya. So ibig sabihin dito, ilan? 3. Before at saka after. After ng Ashura. So mag-ayuno siya ng 9, mag-ayuno din siya ng 11. Yun yung tinatawag na pinaka-kompleto. Pinaka-kompleto. At yung pangalawang level naman, okay, ito yung tinatawag na pag-ayuno ng 9 at saka 10. Ulitin natin, sabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, na kung saan ang pag-ayuno sa araw ng Ashura ay nasa 3 level. Okay? At ang pinaka-kompleto dito, yes, ang pinaka-kompleto dito, yung tinatawag na 3, before and after, at saka yung Ashura, so 3 araw. At ang pangalawang level niya, ito yung mag-aayuno ka ng ikasyam at saka ikasampo. Okay? Ikasyam at saka ikasampo. Ikasyam at saka ikasampo. Yun yung tinatawag na second level. At saka yung pinakalas, yung mag-aayuno ka ng tinatawag na 1 beses. So, hindi niya nasabi dito yung tinatawag na ikasampo at saka yung pagkatapos. So, kabilang din siya. Ibig sabihin, 10 at saka 11. Kabilang din siya sa pag-aayuno. Yung tinatawag na level ng pag-aayuno. So, ngayon, nasa 10 na tayo. So, 2 days na lang. Kinabukasan, ikompleto natin. Yung iba na kung saan nakapag-ayuno sila ng 9, mas mainam na ikompleto nila hanggang 11. Pero kung hindi, okay lang. Na 2. Kung hindi naman, kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang, ang mainam doon is yung habulin niya, yung kadakilaan at kabutihan ng araw na iyon. Okay? So I hope nakuha natin. So ano yung tinatawag na kabutihan nito, fadal nito, isa sa mga fadal din. So ibig sabihin ngayon, nakuha na natin isa, sabi natin kanina, sapat na sa isang alipin na dakilain niya ano man ang dinakila ng Allah sa isang pruweba. Pero ngayon meron tayong 2 pruweba. Dito sinabi
ni Abu Qatada al-Ansari radiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam tinanong patungkol sa pag-aayuno sa Ashura. Actually, hindi siya kasama na siya. Kasama sa tinatawag na 9 Arafah, tapos tinanong din siya sa Ashura. Ito yung gusto nating tinatawag na topic. Tapos sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pag-aayuno ng Ashura, tawag dyan, aalisin niya or yukaffir, ibig sabihin buburahin niya ang kasalanan na madi, ibig sabihin yung nakalipas na taon. Buburahin ng tinatawag na pag-aayuno sa araw ng Ashura, sa Ashura, ang kasalanang nakalipas na taon. So yun. Kasi dito, tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa dalawa, pagtungkol sa pag-aayuno sa Arafah at pag-aayuno sa Ashura. Okay, naka-red lang yung isa. Mali. Ang Arafah, ang buburahin niya yung nakalipas at ang susunod na taon. Kasalanan na kung saan nakalipas at susunod na taon. While yung tinatawag na Ashura, ang buburahin niya yung nakalipas na kasalanan. Dito sinabi ni Nawawi rahimallahu ta'ala patungkol sa kabutihan at katayuan ng tinatawag na pag-aayuno sa Ashura. Okay? Yung buburahin niya yung kasalanang nakalipas. So dito sabi niya, yung ang pag-aayuno sa Yawm Arafah, buburahin niya ang kasalanan na 2 taon. Ang Ashura naman, buburahin niya ang 1 taon. At yung magkaparehas yung pagsasabi mo ng amin sa sala at saka yung amin ng mga malaika, okay? Papatawarin yung kasalanan mo na nakalipas na kasalanan. Okay? Isa din to. So 3 to. Ang Arafah, Ashura, at kapag nagkaparehas yung amin, kasi nagsala ka, tapos nagkaparehas ng amin ng mga malaika, buburahin yung kasalanan mo. So sabi niya dito, sabi ni An-Nawawi, ito yung gusto natin makuha, lahat ito, yung 3 na ito, buburahin yung mga kasalanan mo. Kapag walang mahanap, tingnan mo, kapag walang mahanap daw na maliit na kasalanan, walang mahanap na maliit na kasalanan upang burahin, tapos wala ding malaking kasalanan, anong mangyari? Ang mangyari ay isusulat para sa iyo ang kabutihan, ang hasanat. Ibusulat sa iyo ang mga hasanat at itataas ang iyong level. Kasi wala nang tinatawag na maliit na kasalanan or malaking kasalanan, nabuburahin. So ang gagawin na lang, isusulat siya bilang isang mabuting gawain at itataas ang iyong tinatawag na level. Ngayon, pangalawa, kapag halimbawa, walang mga kasalanan, di ba? Walang maliit na kasalanan na buburahin. Pero merong mga malalaking kasalanan. So dito, sabi dito ni Imam Nawawi rahimahullah, inahangad natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana ay patawarin ang ating malaking kasalanan dahil sa pag-aayuno natin sa Ashura. Okay? So dito makikita natin na ang pag-aayuno sa buwan ng Ashura, papatawarin ang ating nakalipas na kasalanan, mga maliliit na kasalanan. Kasi ang malaking kasalanan kailangan ng tauba. Pero kapag walang maliit na kasalanan, wala ding malaking kasalanan, isusulat ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin bilang mga kabutihan natin at itataas ang level natin. At kapag wala naman siyang tinatawag na maliit na kasalanan, pero mayroon siyang mga malaking kasalanan, sabi dito ni Imam An-Nawawi, inahangad natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na sana'y patawarin ang ating malaking kasalanan. So ganoon yung fadal, kabutihan ng araw na ito. So dito makikita mo na kailangan nating magmadali na gawin yung mga bagay na ito. Dinakila ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaya't dakilain din natin. Ayaw ko muna dagdagan kasi may question and answer tayo para magkaroon kayo ng load. Inshallah. So dito meron tayong babasahin. Okay? 2 tinatawag na hadith. Pagkatapos, di ba sabi natin dito, ang kukunin natin yung mga lesson learned. Ano yung pwede natin makuha ng mga kaalaman, wisdom, diwa,
patungkol sa Ashura na ito. Tapos, subukan natin yung dalawang hadith na ito. At least from na nagbabasa kayo, so pwede kayo makapalabas ng mga tinatawag na wisdom, kabutihan, ano yung mga lesson learned sa Ashura. So dito, an Ibn Abbas radiyallahu anhu qala lamma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madina wajada al-yahuda yasumuna Ashura وسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى على فرعون ونحن نصومه تعظيما له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم وأمر بصيامه. Ibn Abbas said, when the Prophet ﷺ came to Medina, he found the Jews observing fast on the day of Ashura. So they were asked about it by the Prophet. They said it is the day on which Allah gave Moses dominion over Pharaoh. Ibig sabihin, pinotektahan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala si Moses mula kay Pharaoh. We fast on it out of reverence to him, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. We have a closer connection with Moses than you have. He then gave orders that it should be observed. Ibig sabihin, mag-ayuno. Okay? So, translate natin sa Tagalog para maintindihan na rin. So, nung sinabi ni Ibn Abbas, nung dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ayan, yung mga taga-Madina, nakita niya na ang mga Hudyo nag-aayuno sila sa Ashura. Kaya tinanong sila. So, sinabi nila, ito yung araw na iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Moses mula kay Pharaoh. Nakita nyo naman yung paghati ng ang dagat. So, nag-aayuno kami pagdakila sa araw na iyon. So sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kami ay mas malapit kay Moses kaysa sa inyo. Kasi kami ay mga Muslim at si Moses ay Muslim. So inutusan niya mga tao na mag-ayuno. At take note, prior sa pag-aayuno na to, ang mga Quraysh, okay, nag-aayuno sila sa Ashura. Ano yung rason? Hindi ko alam, hindi ko na research, pero lumabas sa hadith na nag-aayuno sila. Pati ang propeta sallallahu alaihi wasallam nag-aayuno siya. Kaya tung nakita niya nag-aayuno, tinanong niya, ano yung rason nyo? Bakit kayo nag-aayuno? So sinabi nila ito. So inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na mag-ayuno ang mga Muslim, ang mananampalataya, at sinabi pa niya, kami ay mas malapit kay Moses kaysa sa inyo. Mas malapit kami. Kami ay mga Muslim, mananampalataya, at kami naniniwala kay Moses. So dito naman sa pangawalang hadith, insyaAllah, na kung saan kukuha tayo ng mga diwa, Ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqulu hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Ashura wa amara bi siyamihi qalu ya Rasulullah innahu yawmun ta'dhimuhu al-yahud wan nasara. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله سمنا اليوم التاسع. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dito naman, parehas din si Ibn Abbas din ang nagulat. Ibn Abbas reported that when the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam fasted on the day of Ashura, ito yung sinabi sa inyo, na nag-aayuno ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Ashura. Kasi yun yung kaugalian ng mga Quraysh. And commanded that it should be observed as a fast day. His companions said to him, Messenger of Allah, it is a day which the Jews and Christians hold in high esteem. Hindi alam ng propeta. Kasi may connection yun yung sa unang hadith. Thereupon, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, when the next year comes, inshallah, we would observe fast on the 9th. Kasyam. But the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam died before the advent of the next year. Sallallahu alaihi wasallam, nuhibbuhu hubban kabiran. So dito, sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno sa araw ng Ashura. At inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na mag-ayuno. Tapos sinabi ng mga kasamahan sa kanya, o mensahero ng Allah, ang araw na ito, ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay dinadakila nila. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag darating ang isa pang taon, darating na taon, tayo ay mag-aayuno ng 9. Ibig sabihin, from 10, 9 at saka 10, dadagdag natin. Ngunit hindi na naabutan ang propeta sallallahu alaihi wasallam yung tinatawag na next year na yon. So ang nagawa lang niya na pag-ayuno, yung ika-10.
So I hope pwede niyong ilagay yung kasagutan niyo sa chat box at pipili yung mga ang mga kasamahan natin dito ng 10 mananalo ng limpak-limpak na papremyo. Yes? Isulat niyo po yung niyo. Yes, mama. Isulat nila yung bago tayo pumunta sa mga wisdom. Nandito lang siya sa baba, inshallah. So mula sa mga nakuha natin mula sa simula hanggang sa dito, so pwede kayong sumagot kung ano yung mga diwa, ano yung mga wisdom na nakuha natin, mga lesson learned mula sa mga hadith na ito. Nagsulat na sila? Wala pong wrong answer, inshallah. Lahat ay tama. Okay, sa opinion na meron kayo. Mula sa mga nakuha natin, inshallah. Para, ilan yung mga? 10, no? Pipiliin natin? Oh, 10. Oo. Wala pang sumasagot. Nahiya ata sila. Ayaw yata nila ng load. Sige na. Baka naghahanap pa ng button ay yung Umi. Kung saan sila magsusulat ng answer nila. Hindi ko natitingnan. Sige, hindi ko titingnan. Ang mga titingin na lang yung mga tawag dyan, ang mga kasamahan natin. Tapos sila na yung pipili. Parang gano'n na lang siguro, no? Okay, isang Hindi ko natitingnan. Yan, no? Hindi na siya nakabukas. Umi, prepare pa naman kami sa susulatin kung sino ang mananalo. Ayan, meron na. Sige na, magano kayo, inshallah. Para at least magkaroon lang tayo ng tawag dyan, yung interaction. At least hindi boring. Baka natulog na yung iba sa inyo. Ilan ang kukunin check niyo na tamang sagot? Kayo na Yan po, lang. 10 siguro? Para diretso na or maggawa pa tayo ng tanong pa? Tanong ka pa ng iba. Mm-hmm. Siguro ngayon, 5. Magulo si COVID. At saka si Liit. Magulo sila. May nagsagot. Pumatakbo. Sige na, na bang nag-answer na? Okay na? May answer First, na? meron na po check na si Sharifa Aldam ang una-una. Pakitingin na lang po. Check. Hindi na. Pipili lang Nasa tayo. chat box Kayo din na po. yung pipili. Kung So I think tama na. Kasi kukunin na natin yung mga lesson learned. Marami Okay. naman siya. Because, tapos, yung nagsulat, kahit niya yung sinulat ko. So continue na tayo para sa natin. Kasi continue na daw muna. So tingnan natin. Titingnan natin. Yes. Parang 9 ang sumagot. Madami. Umi. 1, 2. Marami masyado. More than 10 na siguro po. 1. Sige, si Shake na pipili. 1. So I think isa sa pipiliin ko muna ngayon yung kay Shahin Sangkupan. More than 10 po, Umi. More than 10 po ang sumagot, chef. So isulat niyo muna si yung pipiliin ko, si Shahin Sangkupan. Shahin Sangkupan.
Sharifa Aldam. Sino pa po, Sheikh? Sinurijan, Abdugapan. Sino, Ummi? Shopee po. Sinurijan, Maganda siya lahat, pero kumbaga, ang gusto ko yung hindi siya yung hindi ko nasabi. Kumbaga yung parang kayo kayo yung nag-stimpat, kayo yung nagpalabas ng na yon. Wala original. katulad dito, tayong Muslim ay dapat mag-fasting sa Ashura dahil tayo ang may karapatan na magdiwang sa pagkapatalo ni Musa alayhis salam laban kay Fir'aun. So, kumbaga, mas tayo, kumbaga, mas karapat dapat na tayo yung magdiwang. So, isa sa mga makukuha natin dito is yung number 1, yung tinatawag na loyalty ng mga believers. Tama. Okay? At saka yung pagkakaisa natin. Sabihin kaparehas, although si Moses ay nauna silang mga nasyon, yet mas malapit sila sa atin at yung pagkakapatiran natin ay mas malakas. So, kung nagawa nila na dakilain yung araw na iyon, so mas may karapatan tayong bilang mga Muslim na dakilain yon yung araw na iyon. Di ba? Tama. Bakit po? So, first alternate na check si Shahin Sangkupan. Sinong next check? Nakita na nila yung so maglagay pa yung iba. Meron pa check sa taas o madami? I-scroll up. Sino yung first, Miss? Si Sharifa Aldam ang first po, and then ang pangalawa po sino, Miss? So iano na natin yung first, si Sharifa. Okay. Shahin Sangkupan yung pangalawa. Chef. Yes. Sino po yung pangalawa? Si Nurijan. Nurijan. Noted po, Sheikh. Shukran po. Ito, mashallah. At nabibigyan natin ng halaga ang sunnah ng Rasul. Nurfay na, hindi ko nakita kanina, mashallah. So yun, isa yun sa Siyempre, bilang mga Muslim, dapat mabilis tayo. Kapag sinabi ng propeta ito, dapat mabilis mong gawin. Kasi sunnah yun ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Lalo pa inutos niya pa sa atin. So, nabibigyan natin ng halaga ang sunnah ng Rasul, mashallah. Mabilis tayong tumanggap. Kapag sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, automatic gagawin natin. Kapag nalaman natin sunnah, automatic dapat agad-agad natin gagawin pagdakila natin sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung ang mga Yahud, ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay dinakila nila para kay Moses, paano na kaya tayo ang propeta natin sallallahu alaihi wasallam? So kailangan dakilain natin yung mga sunnah ng propeta natin. Mas karapat-dapat na dakilain natin. Mashallah. Nurfayna Muhiddini. Mubarak. So ilan na? Yung pangatlo po, si Normina Aninyon ay ang nakakuha. Nurfayna. Norfaina. Rufayna I think Muhiddini. pang-apat na. Opo. 4 na ata. 4 na. Sharifa, Shahin, Rufayna Muhiddini. Okay. Norjan. Ay, unique one. Okay. Ay, din, Jana Quraishi, Chef. Jana. Yes, pasipo. Palagan natin. Yes, mashallah din ganito. Ibig sabihin yung hangad natin na sana'y mabura yung kasalanan natin. Isa sa mga lesson learned natin dito, makukuha natin na huwag mong kalimutan yung kasalanan mo. 'Di ba? Kasi yun yung pinakamalaking kasalanan. Ang kalimutan mo ang kasalanan mo. Kasi kapag nakalimutan mo na meron kang kasalanan, hindi ka hihingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, aabutin ka na lang ng kamatayan, hindi mo pa nahingi ng kapatawaran yung kasalanan mo na yon. Kaya dapat hindi mo kalimutan ang utang. Hindi ang utang. Ang kasalanan mo para makahingi ka ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala upang burahin o mapatawad yung kasalanan natin na nakaraan na taon. Hindi mo pwedeng kalimutan yun. Kasi lalo na halimbawa, meron kang kasalanan tapos hindi mo pala nahingan ng kapatawaran. Nakalimutan mo pa. So ito yung chance mo na burahin ang kasalanan na iyon. Burahin sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Chance mo sa tinatawag na Ashura. Buburahin yon
doon nakalimutan mo, so hingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na burahin yung kasalanan na iyon kahit nakalimutan mo. Pero yung pinakamainam is huwag mong kalimutan yung mga kasalanan mo. Automatic, humingi tayo ng kapatawaran sa kasalanan natin. I think 5 na, no? Ma'am, okay na yun? 5 na po, Sheikh. 5 na. Alhamdulillah. I think pwede dagdagan pa ng yung mga kasamaan natin. Pwede niyong basahin, tapos babasahin ko habang nagkakaroon ng interaction. Kasi 16 to. O, ayan, 16 na. 16 na mga diwa wisdom, inshallah, ang makukuha natin sa gabi na ito, naway pagpalain tayo at gawing kaalaman na mabuti sa atin. So, tulad ng sabi natin, yung loyalty natin at yung pagkakaisa natin, mga mananampalataya. Sinabi ng propeta, nahnu awla bi Musa minkum. Kami ay mas malapit ang connection kay Moses kaysa sa inyo. So, dapat mas mainam na kami ang mangunguna na gawin yung bagay na iyon. Pangalawa, bara'atu from mushrikin. Ito yung dapat ang paglayo mo mula sa mga walang pananampalataya, lalo na yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Paano yung paglayo? Ang paglayo dito, isa dito yung paglayo sa katawan. Ibig sabihin, hindi ka makikipag interaction sa kanila. I mean, ang interaction dito mula sa mga gawain na iyon. At salita, innani bari'um minkum, sinabi ni Ibrahim, ako ay malayo sa inyo. Ako ay inosente sa mga ginagawa niyong pagtatamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun, mula sa salita, yun yung bara'a. Ibig sabihin, inilalayo mo yung sarili mo sa mga gawain na iyon. Saan natin yun makukuha? Dito sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلِ سُمْنَ الْيَوْمُ التَّاسِعِ. Sinabi niya na sa darating na darating na taon, mag-aayuno tayo ng ikasyam. Okay? Mag-aayuno tayo ng ikasyam. Nag-aayuno sila ng 10, so sinabi ng propeta, mag-aayuno tayo ng siyam. Bakit? Ano yung rason? Para makaiwas tayo sa panggagaya sa kanila. So nakita nyo, dito pa mismo, nakita natin yung panggagaya, hindi maaari. Dinadakila nila. Hindi sila nag-aayuno, take note, hindi sila nag-aayuno, parang fiesta ang ginagawa nila. So ang ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-ayuno sila. Kasi automatic, kabaliktaran na yon. Ang ginagawa nila, dinadakila nila. So ang mga Muslim, nag-aayuno sila. Pangalawa, nag-aayuno din sila ng ikasyam. So 2 beses. Okay? 2 beses. Ano yung pagkakaiba natin? Hindi natin sila ginagaya. Sila dinadakila nila, nagpepesta sila. Pero ang mga Muslim, nag-aayuno tayo. Okay? Nag-aayuno tayo. So una na yon, na hindi ka pagkakapareha sa kanila. Pangalawa, ang pagdakila natin 2 araw. From 9 hanggang 10. So, tinan mo, ganon yung kinatawag na dapat malayo tayo sa panggagaya, pagsunod sa mga gawain ng walang mga pananampalataya. So dito, tinatawag na number 3, tinan mo, greatest mercy of Allah to the nation of Prophet Muhammad. Dakilang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa nasyon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Tinan mo, ginawang pambura ng kasalanan. Kapatawaran ang gawain na iyon. Ang gawain na iyon, ginawang daan para burahin ang ating kasalanan. Ang ating kasalanan. So, isang dakilang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, sa umma na ito, sa umma ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ngunit marami pa ring mga Muslim ang hindi nakakaalam or lumalayo sa habag na ito ng Allah subhanahu wa ta'ala na binigay sa kanila. Okay? Pinapatawad yung tinatawag na kasalanan niyang nakalipas na 1 taon. Ito yung pang-4, not forgetting the past sins. Hindi pwedeng kalimutan mo yung kasalanan mo. Kasi kapag nakalimutan mo yan, nakalimutan mo ding humingi ng kapatawaran. Sa araw ng paghuhukom, mabibigla ka na lang, natatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kasalanan na yon at dapat pala bayaran mo sa kabilang buhay na kung saan hindi na pera yung pambabayad, hindi na kung anuman bagkus ay kabutihan. Kung wala kang kabutihan, yes po? Alalahanin natin lahat mga anak. Yes, Commercial.
Sige, Sheikh. Sorry na, magulo si Liit. May So, dapat hindi natin kalimutan. Sinabi nito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na kung saan bubuhayin silang mag-uli ng Allah subhanahu wa ta'ala at sasabihin sa kanila kung ano yung kanilang ginawa. Sasabihin ng Allah kung anong kanilang ginawa. I-enumerate ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mga ginawa nilang mga kasalanan at sila ay kinalimutan nila. Kinalimutan nila yung mga kasalanan na iyon. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala ipapakita sa kanila, nakalista lahat ng mga gawain na iyon at sa kabilang buhay ay tawag dyan, magbabayad sila sa mga kasalanan na iyon. Kaya huwag natin kalimutan yung mga kasalanan natin. Ito yung mga daan upang patawarin yung mga kasalanan natin, mga nakalipas. So number 5, ito yung palaging naghahanap ka ng kabutihan at pagsunod. Kapag mayroon kang makitang kabutihan or pagsamba or pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, kapag nalaman mo, automatic, gawin mo iyon. Gawin mo iyon. So dito, sinabi ni Ibn Abbas din na kung saan na wala daw na nalalaman ng propeta sallallahu alaihi wasallam na araw na kung saan merong kabutihan dito, liban na lamang na ginagawa niya yon. Okay? Adhering to the sunnah and differ with the ahlul bid'ah. So, dapat ganun. Dapat palaging nasa sunnah tayo at hindi tayo nasumunod sa mga ahlul bid'ah. Ang bid'ah, ito yung kabaliktaran ng sunnah. So, kapag ang tao wala siya sa sunnah, automatic na yan. Nandyan na siya sa bid'ah. Kapag ang ginagawa niya ay pagsamba. Okay? Kabaliktaran ng sunnah ay bid'ah. Kapag meron siyang ginagawa, sa tingin niya ay ibada o pagsamba, at hindi yan sunnah, automatic nandun na siya sa bid'ah. Kaya, mag-ingat tayo sa mga ganito. Nakita natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nag-ayuno siya ng 10. Nag-ayuno siya at ang mga Yahud at ang mga tinatawag na Hudyo ay nagpipiesta. Pagkatapos nun, dinagdagan pa niya na mag-ayuno ng 9. Ngayon, naubusan na tayo ng English. Sabi natin dito, hindi lahat ng nauna ay nauna din sa kabutihan. Ibig sabihin na nauna sila, ay nauna din sila ng kabutihan. Bagkus, kung sino yung tinatawag na gumagawa ng kabutihan, siya yung merong kabutihan. Okay? Hindi ibig sabihin nauna sila, ay nandun sa kanila ang kabutihan. Liban na lamang, ang umma na ito, ang pinakamabuting umma sa lahat. Kahit nahuli tayo yung pinakamabuting umma kasi bakit? Kasi nag-uutos tayo ng kabutihan at nagbabawal tayo ng kasamaan. Kapag nakagawa ng pagsamba sa Allah, ay susundan ito ng syukur. Nakita nyo? Paano natin nalaman yun? Paano natin nakagawa ng pagsamba ng sa Allah ay susundan ng syukur? Saan natin nakuha yun? Yun yung pagligtas, nung inilagtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Fir'aun. So anong gagawin natin? Ay syukur. Ibig sabihin kapag nakagawa ka ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, dapat dagdagan mo ng syukur. Tingnan mo, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay palagi siyang tinatawag na nag-istighfar. Nakita siya ni Aisha radhiyallahu anha. So sabi niya, ni Aisha radhiyallahu anha, yung kasalanan mo ay nabura na, lahat ng gagawin mong wala na, burado na, binura na yon ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinatawad na. Pero bakit ginagawa mo pa rin yung mga ganitong mga pagsamba na ito? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, afala akuna abadan syakura? Hindi ba ako magiging isang alipin na nagsusyukur, nagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala? So ganon, dapat ang isang Muslim, kapag meron siyang nagawang pagsamba, dapat pagpasalamat niya ito sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil biniyayaan siya na gawin yung pagsamba na iyon na kung saan hindi nagawa ng iba. So nakita nyo, kaya ito, mataas na klase ng level. Isang mataas na klase ng level. Ang tao na gumagawa ng pagsamba at nagpapasalamat, mataas yung level niya sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pananatili ng walang pananampalataya mula sa mga kaunting katotohanan, hindi nangangahulugan na sila ay nasa tama. Kapag meron kayong makitang walang pananampalataya at gumagawa sila ng tama or katotohanan, ginagawa nila yung maliit na iyon, hindi nangangahulugan na nasa taman sila. Pero bagkus merong naiwan.
Kasi bakit? Kasi pinadalhan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mensahe. Pero merong mga katotohanan na naiwan sa kanila, pero hindi nangangahulugan na sila ay nasa tama. Ang tama pa din ay pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam, pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsunod sa tinatawag na katuruan ni Moses at ni Ibrahim alayhis salam. Ang katotohanan ay tinatanggap kahit kanino man. Saan natin makuha yon? Ang katotohanan ay tinatanggap kahit kanino man. Kasi nung dumating ang propeta sa Madina, nakita niya na nag-aayuno. So sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, mag-ayuno din tayo. Nalaman niya na ito yung panahon na kung saan iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Moses kay Pharaoh. So tinanggap niya yung katotohanan na yon, bagkus nag-ayuno pa siya. Ginawa niya yung araw na yon bilang isang tinatawag na pagdakila or dinakila, yung tinatawag na araw na iyon. Tamang pag-iisip sa Allah. So dito, parang husnul dhan. Ibig sabihin, tamang, sa tauso pa mang angan-angan. Hindi ko alam yung niya. Tama yung dapat na, hindi ka dapat magduda sa Allah. Kasi bakit? Kasi yung sa araw na ito, tingnan nyo, sa araw na ito, iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala si Pharaoh. Pero, anong nangyari din? Nalunod yung mga walang pananampalataya. Maraming mga mananampalataya na tinatawag na nalunod sa araw na iyon. Pero bagkus, dahil yon sa kanilang mga kasalanan. So dapat hindi ka pwedeng mag-isip na masama sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat yung pag-iisip mo ay dapat ay nasa mabuti palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil karapat dapat na sila ay parusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ginawa nilang kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala at mga kasiraan sa kalupaan, lalong-lalo na sa mga tao. So, kasi bakit? Kasi yes, nalaman natin na inigtas si Moses ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na iyon. Pero marami din siyang pinarusahan sa araw na iyon. So, dapat ang isang Muslim, iisipin niya na walang nilalabag na karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus karapat dapat na sila ay parusahan dahil sa mga kasiraan na ginawa nila sa kalupaan. Yes, ito yung pang 13, kahigitan at katayuan ng nasyon na ito. Nakita nyo, pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin yung araw na iyon, di ba? Ginagawa ng mga Hudyo at Kristiyano. Pero ginawa sa mga Muslim na pagsamba. Hindi lang pagsamba, bagkus yung kasalanan nila ay pinatawad pa. So, nakita nyo kung gaano yung dakila at yung katayuan ng nasyon natin, tapos pipili ka pa ng ibang nasyon. Hindi, dapat dito ka lang sa Islam. Nakita nyo kung paano pinahalagahan, itinaas ang katayuan ng Islam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tinitingnan ng Allah sa relihiyon at gawa, ibig sabihin yung sa pagsamba, actions, hindi sa relasyon ng pagkakamag-anak. Nakita nyo kasi bakit? Kasi malapit ang mga Hudyo kay Moses. Yet, mas pinili pa rin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa kanila. Kasi bakit? Dahil sa relihiyon natin, dahil sa pagsamba natin at mga mabuting gawain natin. Pinili tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para dakilain yung araw na iyon at gawing daan upang mapatawad ang ating kaparusahan. Okay? Yun ang tinitingnan. Hindi ang relasyon pagkakamag-anak. Hindi ibig sabihin sila yung malapit kay Moses ay sila na yung tinatawag na dakila. Bagkus ang tinitingnan ng Allah yung relihiyon at yung gawain natin. Pagpapadali ng batas ng Allah. Bakit? Kasi sinabi ng propeta, "Faman syaa ayyasumahu falyasumhu." Merong dagdag. Wala na doon sa nasulat natin, pero may sinabi ang propeta. Sino man yung gusto niyang mag-ayuno, mag-ayuno siya. "Waman syaa ayyatrukuhu falyatrukuhu." Kapag naman gusto niya na hindi siya mag-ayuno, wala din problema. Ibig sabihin, nakita nyo, pagpapadali ng batas natin, ng batas ng Allah. Kadalian, pagkakaroon ng pagpapadali ng batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag gusto mong gawin yun, alhamdulillah, meron kang kabutihan. Pero kapag hindi mo ginawa, wala kang kasalanan at hindi ka, hindi ka tatanungin ng Allah, bakit hindi mo ginawa yon? Bagkus meron kang pagpipili. So, ganun kadali ang ating relihiyon. Kagustuhan ng Allah na patawarin ang kanyang alipin, subhanallah. Binigyan tayo ng pagkakataon na
pagkakataon na gumawa ng isang gawain na kung saan ang kalakip nito ay kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi ba yung kagustuhan ng Allah na patawarin tayo, subhanallah? Kasi kung hindi, bakit niya, kung walang kagustuhan doon, hindi niya, tawag dyan, gagawin na ang araw na iyon bilang daan para patawarin tayo. Pero hindi, bagkus, ginusto ng Allah subhanahu wa ta'ala na patawarin tayo at binigyan tayo ng isang araw lamang na kapag ginawa mo yon, papatawarin ang kasalanan mong nakalipas na taon. Ang last, ito yung last na, which is na importante, ang kabilisan. Bilis ng pagtanggap ng kautusan ng Allah. Nakita niyo mo yung mga yung mga kasamahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nung nalaman nila, automatic. Wala na silang tanong, bakit? Ano yung wisdom doon? Ano yung kabutihan doon? Wala na. Hindi nila tinanong. Kung sino man ang gustong kung sino man ang nag-ayuno, i-complete niya yung pag-ayuno. Sino man ang hindi pa nakakakain, huwag siyang kumain at magdumiretso siya sa kanyang pag-aayuno. Yun yung nangyari sa Ashura. Okay? Inna man akala falyutimma aw falyasum. Sino man ang nakakain ay continue niya nakakain siya or mag-ayuno siya. At sino man yung nakakakain ay hindi nakakain ay hindi siya kumain. Ibig sabihin, continue niya na mag-ayuno siya. So, ganun sila kabilis yung mga kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa paggawa ng kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero, subhanallah, yung mga Muslim ngayon, kapag mayroong kautusan, sunna lang yan. Sunna lang daw, subhanallah. So, ganun yung Muslim ngayon. Tapos tatanungin ka, paano kabutihan yan? Sayang naman yung milk tea. Okay? So, ang mga kasama ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ganito lang sa kanila. Sami'na wa ata'na. Narinig namin, automatic gagawin namin iyon. Pero, nakuha natin kanina na ang batas ng Allah ay madali. Pwede kang pumili. Hindi natin. So ako, hindi tayo hindi ka namin, ang tawag dyan, i-judge. Walang judgmental dito. Kapag hindi ka nag-ayuno, pinili mo yon. So, madali ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero mas mainam na gawin mo yung bagay na iyon. So, I hope meron tayong nakuhang kabutihan sa gabi na ito. So, dito na lamang. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah kay Sheikh. Naka-mute pala ako. Maraming salamat po at pasyalang dami naming natutunan, di ba, mga anak? So, inshallah sa madarating na mga buwan, ito yung ma-pick up natin more pa. Marami pa rin tayong ma-learn, inshallah. At ako'y palabas ng office. Pero yung mga nanalo, mubarak sa inyong lahat. Congratulations. Lahat po ay nanalo actually. Kumbaga, in terms of nagsulat kayo, ayan na, siguradong winner na kayo. Sumulat dito, Umi. Oh. Kay Diba? Fatima, Ang ganda-ganda. at kay Armelin. Oh. Sige, announce natin na lang din sa page natin yung mga nanalo ng 10 sila na may 100, sasabihin ko sa nung reals, malulugi ako, 100 pesos. So, inshallah, gusto niyo bang makarinig ng mga monthly na kahit man lang pa-reminder ng kahit isa, dalawang hadith kay Sheikh Kagmir? Inshallah, Umi. Diba? Mashallah. Alang-alang sa pagkuha ng rewards, tayo ay dapat naghahabulan tayo kumuha ng rewards. Okay? Maiksi ang panahon, marami na ditong mga namatay dito sa banda sa amin, sa Madinah Munawwara, sa COVID, lahat. Marami kayong nakikita dyan sa Facebook na social media na halos lahat inalilahi. So, hindi natin batid kung hanggang kailan tayo. So, dapat nag-uunahan tayo gumawa ng good deeds, di ba? At yung mga kasalanan natin, nire-recall natin. Yes, mashallah. Nire-recall natin para makapaghingi tayo ng kapatawaran doon. Yun lang po at yun lang naman at yun lang ba, Sheikh? Wala ka ng last na sasabihin?
Kung meron silang katanungan, pwede siguro tayo mag-question and answer kahit kaunti. So, So, sige, QA ah, daw. Kayo naman magtatanong kay Sheikh. stop ko muna yung recording natin.